Magandang araw mga kalens, and dito na po ako magpapagulo ulit ng mga walls nyo at ng page nyo, kaya pagbigyan nyo na po. Sa ngayong araw na to is magsiseryoso tayo, pero depende sa inyo kung seryoso ba ako or hindi, diba? Basta ako nagsasalita lang ako dito. So magluluto po tayo ng munggo overload. Ito nga po, nagpainit na tayo ng mantika, nilagyan ng bawang at ng sibuyas, ng kamatis, diretso-diretso na. Tsaka pinhinalo-halo ko lang yan ng konti. Nilagyan ko ng baboy para sa atin sahog sa ating munggo. Siyempre hindi magkukumpleto yan kung walang sahog na baboy, di ba? Haluin lang natin yan hanggang sa maging maluto. Iluluto ko pa yan sa kanyang katas para mas lalong manuot yung lasa. At habang niluluto ko pa yon, maghihimay muna tayo ng ating dahon ng ampalaya, pampadagdag po doon sa ating mga lulutuin. 'Di ba? Hindi magiging kumpleto pa rin 'yan kung walang ng dahon ng ampalaya. Ano ka ba? 'Di ba? At habang hinuhugasan ko 'yan, balikan po natin yung ating baboy. At ayun na nga po, na golden brown na po, maganda na yung texture niya. So may lasa na po 'yan. So ilalagay na natin yung ating munggo na nilaga kanina. Slight lang yung paglaga ko dyan para mas lalong sumalat. Isasabay ko dyan sa pagpakulo sa baboy, diba? At habang pinapakuluan natin yon, ibababad ko na po yung sinasabi ko sa inyong overload na munggo kasi may sutanghon po siya. Oo, yun na, may sutanghon po. Pampahaba po ng buhay. Charot lang. At habang pinapakuluan yan, babalikan natin yung ating munggo. At ayun na nga, naubusan ng sabaw. So, dadagdagan natin yan ng sabaw. Kasi masarap yung munggo pag madaming sabaw. Tsaka mamaya, syempre, pawalan din naman yan. Lagyan natin ng cubes, ng paminta. Syempre, pampalasa pa rin yan. Tsaka, hindi po asin yung nilagay ko dyan, kundi patis po para sa lasa. Ito po mga kalens, pasilip ko sa inyo yung ice candy ko pong ginagawa. Mamaya ko ipapakita ko pa rin yan kung paano ko po gawin yun. At habang inaantay natin yung mga niluluto nating munggo, maghuhugas po tayo ng ating mga ginamitan kaninang mga gamit. Kasi magtatambak lang yan pag hindi natin sinusunod. So, ganyan po tayo kabisi. Ganun po araw-araw. Charot. Hinuhugasan ko po yan para mamaya wala na po akong hugasin. So, babalikan po natin yung ating munggo. Ayun na, naubusan na nga po ng sabaw. Yan nga sinasabi ko sa inyo kasi pag hindi nyo tinignan, mauubusan talaga ng sabaw. So, dadagdagan natin yan, di ba? Ano ka ba? Alangan man hindi natin yan dadagdagan. Paano yun magiging masarap? So, titimplahin ko pa rin yan ulit at pinapakuloan ko na. So, habang kumukulo na, kasi luto na rin yan, dagdagan natin ng ating chicharon. Chicharon. Napakanta tuloy. Papakuluan lang natin yan para maluto na. Charan! Kumukulo na po. Luto na yan. Ano ka ba? Kakainan na. Mauubos. Madami na namang mauubos na kanin pag ito yung ulam. Kasi sa aming mga probinsyana or sa aming mga mahirap, masarap po yung mga gulay. Hindi po kami sanay na laging karne yung kinakain. Gulay is life down na po mga probinsyana. So, ito na nga po. Luto na yung ating munggo. O, di ba? Tamang-tama sa pag-translate niya. Tayain na natin yan kasi syempre may customer pa ako. Nagbabantay din po ako ng mga ng tindahan mga kalins, kaya ganun, padali ang luto na lang yan at basta-basta. Pero kahit basta-basta lang yan, pero masarap pa rin yan, di ba? So hindi sanay kumain ng mga ganito, huwag kayo. Thank you for watching. Mga nag-follow sa akin, maraming salamat po. For more videos po, mag-follow and like and comment and share na lang po. Love you, mwah. Bye!